worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang banal na pangalan na ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa isa na namang umaga na Kanyang ibinigay upang tayo po ay magkatipon, sumaba sa ating Panginoon at mag-aral ang Kanyang mga banal na salita. Thank you, Lord. Yes, thank you Lord. Magandang umaga sa lahat at magandang umaga sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Basahin ko muna ang ating memory verse of the week sa Romans 14:19. Therefore, let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. Praise God. Sa Tagalog mga kapatid, Roma 14:19. Kaya nga, sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Amen. Glory to God. Yes, manalangin tayo mga kapatid. Diyos amang dakila, narito po kami. At humihingi ng patnubay sa banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kapangyarihan upang ang aming sasabihin, ang aming idideklara ay magkaroon ng kapangyarihan batay sa salita ng Biblia. Kaya naman po sa umagang ito, Lord, tulungan mo po kami at bigyan ng kalakasan na spiritual. Salamat po sa maagang pagising, sa kalakasan ng katawan, at sa patuloy na biyayang binibigay mo sa bawat isa sa amin. We give you all the praises, the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Salamat sa Diyos. Isa na namang araw upang tayo po ay mag-aral ang Kanyang mga banal salita. Ang ating pong topic ngayong umaga ay tungkol sa regeneration or new birth. So, being born again. At ang ating pong Bible verse ay naririto sa Titus 3 verse 5. Titus 3:5. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Sa Tagalog. Sa Tagalog, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. John 3:3. So John 3:3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, nakita niyo po ba itong words na to? I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So what does it mean? May requirement. So talakayin po natin, pag-aralin natin. Salamat sa Diyos sa araw na ito upang ating mapag-aralan ang tungkol sa regeneration or the new birth. Oo. Expand natin ng konti itong Titus 3. No? Magsisimula tayo sa 3 hanggang 6. Dito po hinihikayat ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na alalahanin ang kanilang buhay bago nila nakilala si Kristo. Basahin ko po itong Titus 3:3-6 sa English. For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. It was the goodness and kindness of God that reached down in our sin-filled lives and rescued us through the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Dito po sa Romans 5:8 natin na makikita. Ganon din naman sa Roma 2:1. Ang hindi tayo nailigtas sa ating mabubuting gawa at naisulat din yan sa Efeso 2:8. Ito po'y sa awa ng Diyos ang siyang nagligtas sa atin sa pamagitan ng paghuhugas ng pagbabago at renewal of the Holy Spirit generously poured out on us through Jesus Christ. Dito binanggit yung renewal of the Holy Spirit. Ito po ay pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu sa isang patuloy na proseso kung saan ang lumang makasalanang kalikasan ay nililinis at
pinapalitan ng bagong puso, mga kapatid. Okay. Ano? Pag-aralan pa po Yes, natin pag-aralan yung word natin. meaning. Yung washing of regeneration refers to being born again. Yung Greek word for washing sa Titus 3:5 describes the act of cleansing something all over thoroughly. So meaning to say, yung regeneration, ito po ay nangangahulugan na there is already something na existing and making it new again or starting over. Yung spiritual rebirth refers to the new life of a person. Kaya sabi dito sa John 3 verse 3, this emphasizes the necessity of spiritual rebirth to enter the kingdom of God. Kaya in literal terms, regeneration means birth again or born again. Ito po ay pagbabagong gawain ng banal na espiritu described as cleansing and purifying in Ezekiel 36:25 to 27. Kaya sabi doon nasusulat, I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Okay. Dito po sa Roma ay sa 1:3-5, sinabi po ni Hesus Kristo that no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Ito pong ang ating pong pagkatao ay nakagagawa lamang ng buhay ng tao. Meaning humans can reproduce only human life. But the Holy Spirit gives birth to spiritual life. At sinabi po rin niya yan sa John 3:6, mga kapatid. Bago natin isinuko ang ating buhay kay Hesus Kristo, tayo ay patay sa ating mga paglabag o pagkakasala at kasalanan. Sumusunod sa diablo, ginagamit ang mga paraan ng mundo at nabubuhay lamang para masiyahan ang ating mga makasalanang pagnanasa. Sa Efeso 2:1-3 po natin yan mababasa. In our nature, sa ating kalikasan, tayo ay patay at sa ating kalikasan ay karapat dapat lamang na tayo mamatay. Wala tayong nagawa o nasabi na makapagbabago sa atin. At wala rin tayong pag-asa nang wala ang banal na espiritu. Unang Korinto 2:14. Kaya ipiniliwanag ni Jesus kay Nicodemus, kailangan mong ipanganak muli sa 1:3-7. At salvation, yung ating corrupt human nature undergoes a radical and miraculous transformation by the Holy Spirit. Alam niyo po, ito ay isang milagrong naganap sa buhay natin. The great blessing na natanggap natin sa ating Panginoon sapagkat hindi ho natin kayang baguhin yung ating sarili. Ang pagbabago ay mula at gawain ng banal na espiritu. We cease to be, hindi na tayo spiritually dead. Kaya ngayon tayo ay alive in Christ. You see, yung water baptism is a beautiful picture of the washing of regeneration. See, dito sa Colossians 2:12-13, for you were buried with Christ when you were baptized, and with Him you were raised to new life, because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. You were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. Basahin din po ninyo mga kapatid yung Acts 2 verse 38 at 1 Peter 3:21. Kaya yung washing of regeneration is a metaphor. See, complete cleansing and removal of our sin. When we call upon the name of the Lord,
our sins are washed away. Acts 22, verse 16. Kaya kapag ang isang mananampalataya, ang isang sinner, nais niyang bumalik sa ating Panginoon, nagtiwala siya kay Lord Jesus, he is justified and declared righteous by God through the sacrificial death of our Lord Jesus Christ. And that is called justification. Kasabay nito, mga kapatid, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin, nililinis tayo ng paghuhugas, ng pagbabago mula sa lahat ng kasalanan. Sa isang saglit tayo ay naging matuwid, pinabanal at pinawalang sala sa pangalan ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Unang Korinto 6:11. Ibig sabihin nito, ang sinumang kabilang kay Kristo ay naging bagong tao na. Wala na ang lumang buhay, nagsimula na ang bagong buhay. Pangalawang Korinto 5:17. Ang kaligtasan at ang nagbabagong paglilinis ng pagbabagong buhay ay gawa ng Diyos, mga kapatid. Kaya naman walang puwang para sa spiritual na kayabangan ang mga mananampalataya. Hindi ka pwedeng magmalaki. Oo. Hindi natin kaya kasing baguhin yung sarili natin eh. Oo, kaya kailangan nating manatiling mapagkumaba at Humble. mahabagin sa mga hindi naniniwala pa at laging alalahanin na ipakita ang parehong kabutihan at pagmamahal na ipinakita sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kaya basahin ko muli itong 1:3, mga 5-7, mga kapatid. No? Sabi ko sa iyo, ang totoo, tugon ni Jesus, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ipinanganak muli sa tubig at sa Espiritu. Ang tao ay ipinanganganak sa katawan mula sa mga magulang, pero ipinapanganak sa Espiritu mula sa Espiritu. Huwag kang magulat, lalo na't sinasabi ko sa iyo na kailangan ninyong lahat na ipanganak muli. Before our spiritual birth, tayo pong mga tao, we are slaves to sin, John 8:34. And we are spiritually dead in our trespasses. Kaya nung si Eve at saka si Adam, nag-disobey sila sa Garden of Eden, they brought sin and death into the world. Kaya yung everyone, yung mga descendants nila, ay nagkaroon ng sin nature. Now, ito yung buhay na contrary sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya we, all the descendants of Adam and Eve, we live under this same situation, Romans 3:23. And sin deserves death as punishment. Ngayon, to save us, ang ginawa ni Lord Jesus, mula sa langit, siya ay tumungo dito sa lupa, namatay, at ang kanyang kamatayan ang nagbigay sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, after His ascension, bumalik na siya sa langit, pinadala naman ni Lord Jesus ang banal na Espiritu upang siya ngayon ang mag-guide, tumulong sa atin sa patuloy na pagtahak natin ng ating buhay Kristiyano. So yung pagdating ng banal na Espiritu, ito ngayon ang nagbigay sa atin ng spiritual birth. Okay. Kaya nung merong example dito sa Biblia, itong si Nicodemus. Oo. Sino ba si Nicodemus? Isa po siyang teacher sa Israel, kaya binigyan example ng ating Panginoon dito. No? When the Pharisee Nicodemus visited Jesus one night, Jesus informed him that in order to see the kingdom of God, he must be born again. Dito po yan sa John 3:3. No? Ito po ay isang konsepto na hindi maunawaan ni Nicodemo. Nagtanong siya. Siya po ay isang teacher, no? Teacher siya. Oo, teacher siya. Kaya ipiniliwanag ni Jesus, ang laman ang nagbibigay ng laman, ngunit ang Espiritu ang nagbibigay ng Espiritu. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi, kailangan mong ipanganak muli. Kaya nga sa sobrang pagmamahal ng ating Panginoong
ng Diyos Ama, ipinadala niya ang kanyang kabugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John 3:16. Oo. Sa Dahil pagpapatuloy po natin dito sa buhay ni Nicodemus, sa pagsabi na kailangan ipanganak na muli si Nicodemo, sinasabi ni Jesus sa kanya na kailangan niyang dumaan sa spiritual na muling pagsilang. Kailangan niyang magsimula ng bagong buhay sa Espiritu bago siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. Si Jesus lamang ang daan tungo sa kapatawaran ng kasalanan at spiritual na muling kapanganakan sa 1:14-6 at sa Gawa 4:12. Kapag inilagak natin ang ating pananampalataya at tiwala kay Hesukristo sa kanyang sakripisyong kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na muli, tayo ay lumilipat mula sa kamatayan patungong buhay. Ang ating mga kasalanan ay pinatawad at tayo ay muling isinilang na sa spiritual na buhay. Hindi na tayo mga alipin ng kasalanan. Roma 6:18. Sa sandali ng kaligtasan, pumapasok ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya at ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. 1:63. Ang Espiritu ay nananatili sa atin bilang deposito na garantiya ng ating kaligtasan. Efeso 1:13-14. At bilang gabay para sa bagong buhay ng espiritual na muling kapanganakan. 1:16-13. At Roma 8:14, Galatia 5:25. Kaya sinabi ni San Pablo sa pangalawang Korinto 5:17, kaya nga kung sino man na nakay Kristo, siya ay bagong nilikha. Ang lumang buhay ay lumipas, narito ang lumang bago. bagay. Ang lumang bagay ay lumipas, narito ang bago. Yeah, the old is gone and the new has come. You know, in salvation, naririto po yung justification, sanctification, glorification, pero nandito rin po yung word na regeneration. So, bigyan pansin natin at bigyan natin ng difference. No? Explain natin ano ba ang pagkakaiba ng mga ito. Particularly, itong word na regeneration at saka justification. Kasi magkatabi yan eh. After justification, we are regenerated. You see, yung pong dalawang ito no, na makikita po natin to sa Old Testament doon sa tabernacle ni Moises. And this refers to the altar and the labor in the tabernacle of Moses. Yung altar, it signifies justification by blood. Dito yan sa Romans 5:9. Samantalang yung labor signifies regeneration and cleansing by water. Sa Ephesians 5:25-26. Yung altar, nandirito yung sin offering. It signifies the judicial removal of the penalty and guilt of sin. Yung labor, ginamit naman po ito once and for all, bathing of the priest, imagine yung washing, in his inauguration into the priestly office, meaning it signifies the removal of the moral defilement of sin. Kaya yung regeneration, justification, and sanctification, mahalaga po ito. Magkakaiba ito, pero interconnected po sila. Kasama na rin ang glorification pagdating ng Panginoon. So, tingnan pa natin, explain pa natin, ano ba itong regeneration? Ano ba ang sinasabi tungkol dito sa regeneration? O tinatawag nating pagbabagong buhay, no? Regeneration refers to the act of God whereby He imparts new spiritual life to a believer, often described as being born again, mga kapatid. This transformation is entirely the work of the Holy Spirit and is not dependent on human effort. Ang pagbabagong buhay ay nangangahulugang kompletong pagbabago sa likas na pagkatao ng mananampalataya. Paggising mula sa spiritual na kamatayan patungo sa spiritual na buhay na nagbibigay daan
sa kanila na tumugon sa Diyos ng may pananampalataya. Ang muling pagkabuhay or washing of regeneration ay tungkol sa pagtanggap ng bagong buhay at pagiging bagong nilalang kay Kristo. Ang key verse ay makikita natin sa John 3:3 where Jesus speaks of being born again, and 2 Corinthians 5:17 which states that anyone in Christ is a new creation, mga okay. kapatid. While justification is a legal declaration by God that a sinner is considered righteous based on faith in Christ Jesus. Ito po ay one-time act that occurs at the moment of faith. Kaya ito pong justification releases the believer from the penalty of sin. Ina-affirm ang kanyang right standing before God despite their sinful nature. Kaya itong justification is a legal declaration of righteousness based on faith, freeing the believer from the penalty of sin. Ang ating pong key verses dito ay Roma 5:1 na nagsasabi, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ito po, ina-emphasize that justification is based on God's righteousness, not our own. Yung sanctification naman is an ongoing process. So palagi na ho natin binabanggit yan. So after justification, we were regenerated. Dito naman po tayo sa sanctification. Ito po yung buhay natin ngayon. Ongoing process ito. Wherein the Holy Spirit transform a believer into the likeness of our Lord Jesus Christ. At ito po ay pagkilos ng Diyos at cooperation nating mga mananampalataya. You know, justification is a one-time event. Sanctification is a continuous journey of growth in holiness and righteousness. Na tayo mga believers, ini-empower tayo, pinapalakas tayo, binibigyan tayo ng kalakasan para ma-overcome natin yung kasalanan at ma-reflect natin, makita sa atin ang image ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang key verse naman dito, 1 Thessalonians 4:3, na nagsasaad na will talaga ng Panginoon na tayong mga believers ay ma-sanctify. At sa Romans 8:29, it speaks of being conformed to the image of our Lord Jesus Christ. Kaya mabuti na maunawaan natin po itong mga terms na ito para ang buhay natin ay malaya nating maipamuhay na may pagsunod sa ating Panginoon. Remember that this is a transformative work ng Diyos sa ating buhay. So again, tuloy pa po natin, what is regeneration? No, explain pa natin ng maigi, mga kapatid. The regeneration in Christ is the spiritual rebirth, no? And transformation of a believer accomplished by the Holy Spirit, making them a new creation in God. Kaya nga itinatawag dati itong born again, no? Itong salitang regeneration. Ito po ay nagre-refer to the supernatural work of God by which a spiritual dead person is given new life in Christ. Ito po yung pinag-aaralan natin sa John 3:3 at sa John 3:7 at sa Titus 3:5 na binanggit natin kanina, mga kapatid. Ito pong regeneration is not merely moral improvement but a complete inward renewal. Panloob po ito where God imparts a new heart, new mind, and will sa Ezekiel 36:26-27. Kaya po si Apostle Paul ay dinescribe ang mga believer as a new creation in Christ, emphasizing that the old self has passed away and new life has begun. 2 Corinthians 5:17. Kaya yung regeneration, mga kapatid, refers to the transformative work wherein an individual is spiritually reborn by God's power. Alam niyo, sa Tagalog po, ito ay pagbibigay sigla sa ating buhay espiritual. Kasi ang kasalanan ay pinahihina tayo niyan Ika nga walang power yung buhay natin. Ginagawa tayong very
weak, walang sigla. Ngunit kapag tayo po ay nag-undergo ng justification, tayo po ay nire-regenerate, binibigyang sigla yung ating buhay kasi wala na yung kasalanan, napatawad na tayo. Yes, we are physically buhay tayo, pero kung mapapansin mo, walang sigla eh. Kaya maraming mga tao problematic. Maraming mga tao, kanilang spiritual life, di ba, mahina. Not knowing kasi hindi ho natin alam na kailangan natin napasiglahin ang ating buhay spiritual. But then, kailangan mag-undergo po tayo ng repentance, hingi tayo ng tawad, mag-undergo tayo ng justification, at makikita po natin, bibigyang buhay ng Diyos ang ating buhay, especially yung spiritual life. Mahalaga yung spiritual life eh. Kaya nga ang buhay natin ngayon, buhay na buhay. Kasi ang buhay na nandoon ka sa kasalanan, ang tawag nga nila dyan, buhay na patay eh. Pero kapag ka nandito ka na kay Lord, na nakipag-usap ka kay Lord, nirenew mo na yung pananampalataya mo kay Lord, di ba? Ang buhay mo ngayon, buhay na buhay na buhay. So this is a radical inner renewal. Sa ate, we are spiritually dead, pero ngayon, we are now made alive in God. Kaya yung ating rebirth is distinguished from the physical birth. Ito yung first birth. Ito yung pinanganak tayo. Ang tawag doon, first birth, ito yung pinanganak tayo physically. You see? And we inherited the same nature. But then, this new birth, see, spiritual naman po itong pinag-uusapan natin. This is a heavenly birth na nagre-resulta naman na kung saan we are being made alive spiritually dead. So dati yung buhay natin, buhay na pa tayo. Pero ngayon, ang buhay natin, because we are now spiritually made alive in Christ, buhay na buhay na buhay. You see, yung physical birth, pinanganak tayo sa mundong ito, yung ating spiritual birth naman, tayo po ay pumasok sa heavenly realm, na kung saan tayo ngayon ay makakapasok na sa kingdom of God. At after this regeneration, ang ating pong buhay ay magiging iba na ang lifestyle natin. We begin to see and hear, and we seek divine matters or divine things. At tayo ngayon ay mamumuhay na ng may kabanalan at may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang Panginoong Hesukristo, siya ngayon ay nasa atin na. Ang banal na Espiritu ay sa ating puso nananahan. Kaya yung kapangyarihan na yan na sumasa atin ngayon, kapangyarihan ng Diyos na tayo po ay mabago. So ngayon, ang tanong ngayon ng marami, bakit kailangan ako ma-regenerate? Okay, hindi ba okay na lang ako sa ganitong klase ng buhay? Hindi po. Kasi pag hingi natin ng tawad sa ating Panginoon, kasi may kasalanan eh. So, dead tayo sa ating mga kasalanan. Now, kapag undergo tayo ng justification, we are now being made spiritually alive. So bakit kailangan gawin pa yun? No, may mga bagay tayong na dapat maintindihan dito. Why must a person be regenerated or being born again, Oo mga nga, tinabi kapatid? nga yan sa John 3:3, di ba? No. Tandaan po natin, man is born in sin. Sa Salmo 51:5 ay makikita natin that every human being is born with a sinful nature inherited from the Adam. No? Ipinanganak ang tao na may kasalanan, bawat tao ay pinanganak na may makasalanang likas na minana mula kay Adan. Pangalawa po, ang kasalanan ay naghihiwalay sa tao mula sa Diyos. Isaiah 59:2. Kung walang spiritual na muling pagsilang, nananatiling hiwalay ang tao sa Diyos. Yan po ang tandaan natin. Pangatlo po, hindi kayang iligtas ng mabubuting gawa ang isang tao. Efeso 2:8-9. Therefore, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa paggawa ng mabubuting gawa, kundi sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. And number 4, ang kaharian ng Diyos ay para lamang sa mga nabagong muli. 1:3-5. Only for those who are regenerated. Oo. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus,
Maliban na lamang na ang isang tao ay ipanganak muli sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga yung biblical example na natin ay itong si Nicodemus na na-encounter ang ating Panginoong Hesukristo sa John 3:17, no? That despite his religious background, Nicodemus needed to be born again, mga kapatid. Okay. What happens when a person is regenerated? So unang-una, God gave us life. Yung kanyang buhay, sumasa atin. Si Lord, sumasa atin. Si Holy Spirit, sumasa atin. You see, nagbigay ang Diyos ng provision para tayo po ay mabago, para tayo ay maging born again, mga kapatid. At yan ay sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa, we can now come unto the presence of God. Kasi ang kasalanan, ayaw ng Diyos yan. Ang hirap Hindi po makakaharap ang isang tao na punong-puno ng kasalanan sa presensya ng Diyos. Ayaw ni Lord yun. Kaya nga sabi Romans 3:23 di ba? We are far away from the presence of God because of sin. Kaya yung regeneration necessary kasi yung sinful human nature cannot stand in God's presence. And then ikatlo, physical birth fits us for earth. So pinanganak tayo, galing tayo sa nanay natin, that is, entrance natin dito sa lupa. Pero yung spiritual rebirth fits us for heaven. So tayo po ay, piniprepare for heaven. See, may nakapangakong buhay na walang hanggan sa mga mananampalataya. Sa Ephesians 2:1, 1 Peter 1:23, John 1:13, 1 John 3:9, and 1 John 4:7. So dito po may mga Bible verses tayong binabangkit. Paki-take down mga kapatid at inyo pong pag-aralan sa inyo pong study time. So ikaapat, ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay regenerated? Nagkakaroon po siya ng buhay na espiritu. We are made spiritually alive. Buhay. Yun yung sinasabi natin kanina pa. Diba? Tayo ngayon ay buhay na buhay because God is with us. Oo. Kaya nga itong regeneration is part of what God does for us, no, at the moment of salvation. At along with sealing, ibig sabihin, the Holy Spirit, Seal. Ang Holy Spirit is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Ito po yung makibabasa natin sa Ephesians 1:14. At pagdating naman sa Galatians 4:5, may tinatawag po tayong adoption, no? At pagdating sa 2 Corinthians 5:18-20, tinatawag po natin yung reconciliation. Kaya ito pong regeneration is God's making a person spiritually alive. Amen. Ito po yung nagresulta sa ating pananampalataya kay Hesukristo. Kaya prior to salvation, we were not God's children. John 1:12-13. Rather, we were children of wrath, Ephesians 2:3 at Romans 5:18-20, mga kapatid. Ikalima. Kaya ang ikalima, ang Holy Spirit, nagdudwell sa atin, Romans 8:9, ang Espiritu ng Diyos ngayon ay nandito na sa ating buhay, guiding us and empower us as individual who can be kung ano man ang ating mga dinadaanan, napapaglabanan natin yan sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Kaya we become new creation, all Amen. things pass away, and new life begins in Christ. Paulit-ulit nating sinasabi ito sa 2 Corinthians 5:17. At number 7, ang ating puso ay being transformed, nababago lagi. No? Dahil ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa atin. God gives us a new heart and a new mind. Ezekiel 36:26. No? Ikawalo, meron na pong pagbabago sa buhay natin. Alam nyo, iba na yung gusto natin. Dati gusto natin mga makamundo.
ang lifestyle natin makabundo. Ngayon, heavenly na po ang ating mga desires. Ang nais natin ngayon, bigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon. At yung fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22 ay nagmamanifest na po yan sa buhay natin. Kaya meron talagang pagbabago mga kapatid. Ikasyam, we now have peace with God. Now, before salvation, we were degenerating. No, nag-degenerate tayo. Kumbaga nawawala, nangihina. Pero ngayon po, after salvation, we are regenerated. Before we degenerate, now we are regenerated. Kaya tayo po mga kapatid, may kapayapaan na tayo sa ating buhay. Romans 5:1. Meron na din tayong bagong buhay. Kaya nga, regenerated na tayo. And we have eternal sonship. Kaya number 10, regeneration begins the process of sanctification wherein we become the people God wants us to be. Nagsisimula na yung ating proseso ng ating sanctification, mga kapatid. At alam nyo kung sino ang great example ng regenerated person? Si Paul. He is a former persecutor of Christians, but he became a preacher of the gospel. Kaya tayo din, maging mabuti at masikap tayo na mga mananampalataya. Bakit? Dahil we are now made spiritually alive in Christ. Okay. Ano naman, alam nyo, may malaking role ang banal na espiritu sa ating regeneration. Lagi natin binabanggit ng Holy Spirit, renewal of the Holy Spirit. Kaya meron pong it pairs with yung washing of regeneration and the renewal of the Holy Spirit. Lagi yan magka-partner, mga kapatid. Kaya in regeneration, in biblical terms, refers to the transformative power of the Holy Spirit. Washing of regeneration ay gawain ng banal na espiritu. Kaya nga, laging yang kaakibat yan, sa pagbabago ng ating buhay na being born again, Ang regeneration sa konteksto ng Biblia ay tumutukoy sa pagbabago na dulot ng banal na espiritu, kung saan ang isang tao ay muling ipinanganak sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito pong tinatawag nating bagong kapanganakan na inilalarawan ni Jesus sa John 3 at kadalasang ipinapakita bilang radikal na pagbabago sa loob. Ang konseptong ito ay makikita sa luma at bagong tipan, mga kapatid, na nagpapakita na mapagpalang kilos ng Diyos sa pagbibigay ng buhay sa spiritual na patay ng tao. Efeso 2:1-5. At pagbibigay sa kanila ng bagong buhay kay Kristo. Kaya ang banal na espiritu ang sentro ng pagbabago, mga kapatid. Nagdadala ng imparting new desires, of course, and bringing conviction of sin. Hinahatulan ng kasalanan. Nagbibigay ng bagong mga hangarin at nagpapalakas ng pananampalataya kay Kristo. John 3:5-8, Roma 8:11. Ang gawain ito ay ganap na biyaya ng Diyos. Hindi ito kayang simulan o kamtan ng tao sa pamagitan ng mga gawa. Efeso 2:8-9. At nauuna at nagpapagana ang pagbabago para sa tunay na pagsisisi at pananampalataya. Ginagawa nitong posible ang buhay spiritual sapagkat sa tulong ng Espiritu tayo po'y nabibigyan ng kapangyarihan upang ang mga kasalanan na dati natin nagagawa ay unti-unti nang nawawala. Nagkakaroon na ng transformative na buhay ang ating born-again life, mga kapatid. Napakahalaga po ng banal na espiritu mga kapatid. Siba triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya yung atin pong regeneration ay supernatural work of the Holy Spirit. Tayo po ngayon ay meron ng divine nature at divine life. Kaya mahalaga ang banal na espiritu, igalang po natin, huwag natin palungkutin ang banal na espiritu
See, we need to be born of the water and the Holy Spirit. Kaya importante po yung gift of salvation ay really mula sa ating Panginoong Jesus. We were once dead in our sins, but Jesus brought us life at winelcome niya tayo sa kanyang pamilya. At tayo ngayon ay may bagong buhay na. We are enjoying tremendous and boundless blessings mula sa ating Panginoon. Kaya ang regeneration po ay mahalaga mga kapatid, sapagkat will ng Diyos na ang lahat ng tao ay maging partakers or magkaroon ng bagong buhay. So 1 Timothy 2 verse 4. So God requires all men to repent and turn to God sa Acts 17:30. So wag po natin kalilimutan at ibahagi natin sa maraming tao ang dakilang blessing na ito ng bigay na ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Tanging sa kanya lamang natin matatanggap ang kapatawaran ng ating kasalanan at ang bagong buhay na nakaugnay sa ating Panginoong Diyos. See, ang banal na Espiritu, ibinigay ng Diyos para sa atin upang tayo po ay tulungan at lagi tayo mag-pray sa Kanya. Huwag natin laging kakalimutan, kailangan natin si Holy Spirit sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya meron pong mga transformation and evidences, makikita po natin ng isang regenerated life. Oo, mga Kaya- kapatid, may mga evidences of a regenerated or being born again life, no? Kaya nga itong regeneration produces visible changes in life and behavior, including a desire to obey God at mahalin ang kapwa, mahalin ng sarili, and bear spiritual fruit, Galatians 5:22-23 at Romans 12:2. Unang-una, ano po ba ang mga evidences of a regenerated life? Unang-una, pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang salita. Ang isang muling ipinanganak na tao ay natutuwa sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Pangalawa, tagumpay sa kasalanan, victory over sin, 1 John 3:9. Kaya itong bagong kapanganakan ay nagbibigay lakas sa mga mananampalataya na magtagumpay laban sa kasalanan. Nagpakaroon po talaga ng pagbabago. Alam niyo yung love for the Word of God. Noon wala tayong alam dyan eh. Salamat sa Diyos, dinala niya tayo sa ganitong gawain at ngayon, tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nandirito palagi, we are being encouraged, mag-attend kayo sa fellowship, sa Bible study, sa mga online na pagtuturo. Kasi nung araw wala tayong alam dyan eh. Pero ngayon, kapag tayo po ay regenerated, ay napakasarap na mag-aral ng salita ng Diyos. Yan po ay isang evidence ng isang regenerated life. Ang pangatlo po, mga kapatid, yung tinatawag nating transform character o binagong pagkatao. Nagsisimula ng magpakita sa kanyang buhay ang bunga ng Espiritu sa Galatia 5:22-23. And of course, napaka-importante ng pang-apat. Ito po'y tinatawag nating masigasig sa paghikayat sa mga kaluluwa para kay Kristo. Passion for soul winning. Matthew 28:19-20, mga kapatid. Kaya ang isang tunay na mananampalataya ay nagnanais na ibahagi ang Ebanghelyo sapagkat naranasan niya ang transformed life, regenerated life, at being born again. Ang pinaka-biblical example ay si Zacchaeus na nag-change life, no? Lucas 19:1-10. After encountering Jesus, he repented and made restitution, mga kapatid. Okay. Alam niyo, while not perfect, you see, tayong mga tao, hindi tayo perfecto. Ang isang regenerated person, siya po ay nagpapakita ng pagbabago sa kanyang buhay. Iba na ngayon yung kanyang priorities, iba na ngayon yung kanyang affection. Ang gusto niya ngayon ay kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang pinagagawa ng Diyos, yun ang kanyang gagampanan. Kaya meron talagang pagbabago, mga kapatid, sa isang taong pinasigla ang kanyang buhay spiritual. Meron talagang real internal
change na magaganap. Kaya regeneration in the Bible, supernatural act ito ha. Ikaw kapatid, anong iniisip mong magiting na biyaya ng Diyos sa buhay natin? Ito po yung pagbabago sa atin. Hindi ho natin kasi kayang gawin ito eh. Ito po ay talagang gawain ng Diyos para sa atin. Bigay niya ito sa atin. Gift niya ito para sa atin. Kaya ingatan po natin yung ating bagong buhay ngayon na nakaugnay sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya merong mga practical implications tayo po mga mananampalataya. Pamuhay natin ang banal na salita ng ating Panginoon. Nandun yung ating panalangin. Malalangin tayo palagi kay Lord, right? Andun yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Mamuhay tayo yung salitang mga napag-aaralan natin. Moral living. Tapos, community, sa mga fellowships, attend tayo, makiisa tayo. Hebrews 10:24-25 and Colossians 3, verse 10 and 11. Marami pong ginawang pagbabago ang Diyos at patuloy tayong binabago ng Diyos at patuloy tayo sa ating sanctification process. So, dito sa Biblia, kapag tayo po ay patuloy nag-aaral, no, napansin niyo po ba yung mga biblical characters na na-regenerate? Ito po, meron po tayo nga inilagay, hindi, napakarami po mga kapatid. Alam mo naman, pag binasa mo ang Biblia, pero meron tayong nilista ditong ilang mga biblical characters na nabago. At alam nyo kung sino ang unang-una dito, mga kapatid? Si Saul, Saul o na tinawag na Paul, no? From persecutor to apostle. Ayan ay talagang dramatic at supernatural na gawa ng Diyos. Isa sa pinaka-dramatikong kwento no, ng spiritual na pagbabago sa bagong tipan ay ang buhay ni Saul ng Tarsus. Na kalaunan ay nakilala natin bilang si Pablo. Si Saul ay isang masikasig na pariseo na aktibong inuusig ang mga unang Kristiyano. Sapagkat naniniwala siyang pinaglilingkuran niya ang Diyos kapag ito'y ginagawa niya. Na inuusig niya mga Kristiyano. Ngunit sa kanyang paglalakbay papuntang Damascus, nakatagpo si Saul ng ang muling nabuhay na Kristo sa isang nakasisilaw na pangitain. Nakatagpo ni Saul ang muling nabuhay na Kristo sa isang nakakasilaw na pangitain sa Acts 9 verses 1 up to 19. At ito pong encounter na ito, may nangyari sa kanya. Nagkaroon po siya ng pagkabulag. But of course, it is temporary lamang ito. No? Kaya after being healed and baptized, si Saul po ay became Paul na at dinedicate niya ang kanyang buhay, spreading the gospel. Ito pong transformation ni Paul ay remarkable not only for its suddenness but also for the complete reversal of his beliefs and mission. Kaya siya ay nagpunta, he went from persecuting Christians to becoming one of Christianity's most influential apostles, authoring many of the New Testament letters, mga kapatid. So unang-una po, makikita natin si Saul na naging Paul, from persecutor of Christians to becoming an apostle of God. And he is mightily used by God. Pangalawa, si Peter, from fearful denial to bold leadership. Alam niyo naman itong si Peter, isa yan sa mga closest disciple ni Lord. Meron din siyang experience na kanyang journey of spiritual transformation. Despite his earlier boldness, Peter famously denied Jesus 3 times. Kita mo, 3 times. On the night of Jesus' arrest in Luke 22:54-62. Now, this moment of fear and failure deeply affected Peter. Yet, after the resurrection, Jesus restored Peter by asking him 3 times if he loved him. Do you love me, Peter? Sabi. And changing him
to feed my sheep. In John 21:15 to 17. Empowered by the Holy Spirit at Pentecost, Peter became a courageous leader of the early church, preaching fearlessly, walang takot, and facing persecution for his faith. Well, alam mo naman si Peter, siyempre, may kahinaan, dininay ang ating Panginoon. Pero, glory to God, di ba mga kapatid, ni-restore siya ng ating Panginoon. Ikatlo. Si Mary Magdalene, mga kapatid, from possession to proclamation. Oo, dati possess ito eh. Oo. ng masamang espiritu. Yes, so ito pong pagbabago ni Maria Magdalena ay isa pang kapansin-pansing halimbawa. Dito po inilalarawan siya sa mga ebanghelyo bilang isang babae from whom itinaboy ni Jesus ang 7 demonyo. Wow. Lucas 8:2. Ang kanyang pagliligtas ang nagmarka ng simula ng isang bagong buhay na nakatuon sa pagsunod kay Jesus. Naging tapat po siya na disipulo at naroon sa crucifixion at siyang unang nakasaksi at nagpahayag ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Dito ipinapakita ng kanyang kwento kung paano maaring magdala ang habag ni Jesus ng kagalingan at layunin at gawing buhay na puno ng pag-asa at patotoo ang mga dating buhay na puno ng pagdurusa. Kaya nga, dati po siyang naapi ng demonyo, bound by demonic oppression. Si Maria Magdalena ay nailigtas at naging tapat na tagasunod ni Jesus na nagpapakita ng personal na pagbabago at dedikasyon sa mission ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, na si Jesus. ikaapat, si Moises. From a reluctant shepherd to deliverer. So, yung buhay ni Moises offers a powerful narrative of spiritual transformation. Once a prince of Egypt, Moses fled into exile after defending a Hebrew slave by killing an Egyptian. So he spent years as a shepherd in Midian, seemingly far from his people's struggles. Ngunit, nung tinawag ng Diyos si Moises from the burning bush in Exodus 3, Moses was reluctant, doubting his abilities and worthiness. But through God's patience and empowerment, si Moises ay na-transform into a leader who would confront Pharaoh. Nag-perform ng miracles at kanyang nilid ang mga Israelites out of bondage. Kaya ito pong buhay ni Moises highlights how God can use even the most hesitant. Kasi doubting pa nga ito, ayaw pa, reluctant, and unlikely individuals for great purpose. Kasi marami naman talaga, yung mga tinawag, pagka pinapakinggan mo yung mga sharings ng mga, lalo na ng mga manggagawa. Ako sa umpisa, ayaw yan, reluctant, doubting. Pero tingnan po ninyo mga kapatid, maraming mga tao mula noong pa magpahanggang ngayon, sa umpisa, doubting, ay ayoko. Pero ngayon, mightily used by God. So dati-dati, a hesitant fugitive, but now Moses, yun sa ating nababasa sa Biblia, he was transformed into a courageous leader after encountering God at the burning bush. Ito naman ikalima. Oo. Sa Old Testament pa rin, yung si Ezekiel, mga kapatid. Ito po isang propeta who spoke of God's promise to give a new heart and new spirit na mababasa natin sa Ezekiel 36:26 to 27. At ito po ay foreshadowing the inward transformation that would be more explicit later in the New Testament. Kaya nga tayo ay binagyan ng bagong puso at bagong espiritu na natanggap natin dito sa pananampalataya at pag-aaral ng ating salita ng Diyos at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga itong mga stories sa biblical characters ay nira-remind tayo that no one is beyond redemption. Ibig sabihin po, with God's help,
profound change is always possible, mga kapatid. So, ito po ay mga ilan lamang na biblical characters. Napakarami po mga kapatid. You see, so tingnan natin, paano ba sila binago ng Diyos? At paano ba kumilos ang banal na espiritu sa buhay nila? So, they were regenerated. Nabago yung kanilang kaisipan. They were convicted of their sins. Sila ay nagsisi. At sila naman po ay inayos ang buhay, tinulungan, in-empower ng kapangyarihan ng banal na espiritu. At pangalawa, yung kanilang puso, nabago din. So gradually, inalis na yung kanilang mga kasalanan at kinultivate, tinulungan sila ng banal na espiritu na magkaroon ng mga godly characteristics. Colossians 2 verse 11. And then, they were also empowered for witness and service. Nakita niyo po yung ating mga biblical character. Dati, reluctant. Di ba? Ayaw. Pero ngayon, great deliverer. Di ba? Makita mo, kung mag-preach sila, mababasa mo doon sa Biblia kung paano sila magsalita, no? Right? So, they were empowered. So, tayo rin, mga kapatid, ini-empower din tayo ng ating Panginoon during the regeneration. And then, ano nangyari? Ikaapat, they were producing fruit. Andun yung pag-ibig. Pag-ibig na tinanggap mula sa Diyos na siya naman ngayong ibinabahagi sa maraming tao. Ito po ay dapat na maganap sa buhay natin. Kaya yung pagbabagong buhay ng mga mananampalataya ayon sa Biblia, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay mabuting biyaya ng Diyos sa ating lahat. Tayo po, dapat po i-desire natin na tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Ikaw kapatid, maaaring ngayon ka lang nagbukas ng iyong cellphone o ng iyong laptop at iyon napanood itong ating series ng pag-aaral dito sa GMJ at ito'y napanood mo. Ngayon na po ang panahon para tayo ay manumbalik sa ating Panginoon, humingi ng tawad, at tayo po ay patatawarin ng Diyos. We will be justified and our lives will be regenerated. Kaya yung 1 Peter 1:23, Peter speaks of the imperishable nature of the new birth. Nasa saad, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. So sa Tagalog, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So makikita po natin, mga kapatid, wala pong imposible sa Diyos. Sa buhay nito mga Bible characters, nakita natin kung ano ang kanilang mga personalities, but nabago po ang kanilang buhay. Nagkaroon ng kasiglahan ang kanilang buhay spiritual. And nabago nga sila, and they are now being mightily used by God. Glory to God. Salamat sa Diyos sa ating pag-aaral. At ngayon naman, tayo po ay babati sa mga may birthday sa inyong lahat. Happy birthday po, mga kapatid. Sister Leia Soriaga, Sister Meryl Arellano, Brother Ruel Miranda, Sister G. Guerrero, and Brother Eric Sahul. Sa inyo pong lahat, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Glory to God, purihin ang banal na pangalan na ating Panginoon. Meron po tayong mga announcements, mga kapatid. Narito po, Comfy Kabanatuan 32.
na 32nd anniversary, August 12, 9 a.m. onwards, Luz Viminda Restaurant, dress code, United Nations theme. Oh, please coordinate with Minister Jeff Borja. Dito po sa Kapas, Compi, no? 28th anniversary, naman, no? oo. August 22, 2026. Ito po ay isang Sabado, 8:30 ang simula sa umaga at idadaos po yan sa Chef Buloy's Function Room, San Nicolas Capas, Tarlac. Kaya kindly coordinate with Minister Ed Galletes, especially Paniki and Kuya po outreaches. Okay. Narito naman po ang Comfy Baguio 27th anniversary. So August 23, 2026, Sunday to, 10:30 a.m. at the City Light Hotel, 245 Upper General Luna Road, Baguio City. Unlimited merienda buffet. Now, the venue is exclusive for us. No charge per head, but welcome po ang love gifts and donations and gifts po. Kindly coordinate with Minister Andy Magadia or Sister Pritz Lilo. Ito naman, ito na yung sa Comfy East naman, 30th naman sila. August 29, 2026. Saturday po yan, August 29, 8:30 ang simula. Dito po idarao sa 1 Cainta Auditorium, Bonifacio Street, Cainta, Rizal. Ang kanila pong motto for Stand this up year and be counted. anniversary. Stand up and be counted. 1 Timothy 1:12. 1:12. Okay. Stand up and be counted. Ayan po, yung t-shirt naman nila yan. Those who want to avail of this. Now, adult is 300 and the children 200. Coordinate with Sister Bebot Perez. Okay. Meron pa tayo. Ito na, ang ating Comfy Family Affair 45th anniversary. October 23 to 25, 2026, Friday to Sunday at sa White Rock, Subic. Magandang lugar po yan mga kapatid. Sama po kayong lahat. Magpa-reserve na po kayo ngayon mga kapatid. So nakapost po sa ating Facebook page ang rates. Now rates are per person for overnight. Minimum of 20% partial payment for reservation. Now kids up to 5 years of age are free but no food and no bed. Check-in is 3 o'clock p.m. But if your room is available, the earliest check-in is 1 p.m. Now other inclusions, use of pool and beach access and 30 minutes kayak per person. Okay. So here's the breakdown for food for those availing full board meals for 2 days. Friday, lunch, p.m. snack and dinner. And on Saturday, it's breakfast, a.m. snack, lunch, p.m. snack, dinner, pag Sunday naman, breakfast and a.m. snack. Oh, very nice. For those availing the no food option for day 1, day 2, and day 3, Saturday and Sunday, Saturday is lunch, p.m. snack, and dinner. And Sunday, it's breakfast and a.m. snack. So, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Take note of all these anniversaries that we had. To God be the glory, sapagkat ang Diyos po ang tumutulong at gumagabay sa ating mga gawain. Closing prayer. Yes, Heavenly Father, salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan at pagbibigay mo sa amin ng buhay mula kay Kristo. No? Salamat dahil pinalitan mo ang aming matigas na puso sa isang pusong masunurin sa iyo. Gabayan mo po kami sa tulong ng Banal na Espiritu upang ang aming isipin, sasalitain at gagawain ay magbibigay papuri sa iyong banal na pangalan. Turuan mo kaming maging mapagmahal, mapagpatawad at lumakad sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord. Glory to God. And God bless everyone. At para po sa ating repeat new song of the week, ang title, Tithes is a Blessing, and composed by Sister Mila Santarinala. The full tithes into the
temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. Bring the whole tithes into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. His protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. His protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. Return to me and I will turn to you. Says the Lord, says the Lord. Says the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.